Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na kuugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 9:03 sa aga. Aklan. Antique, Capiz. Guimaras, Iloilo. Cagdegros Occidental, Lain-lain nga probinsya, lain-lain nga istorya, kasaysayan. kag kultura. Ululupod nato nina ang nahibalon diri sa Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Nakata, lagawon kag kilalahon ang mga bugal sang Kabisayan nakatungdan. Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo, adlaw kita sang Domingo, January 18, 2026. Ululupod kita mga kaabyanan sang duha ka oras. Ini si Hope Torrechante kag welcome na sa ang rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Mga kaabyanan, ginatamyaw naton sang happy fiesta ang mga taga Banwasang Tigbawan. Subong nga adlaw sang Domingo ginasaulog no sang Banwasang Tigbawan ang ilang kapistahan, which is also in honor of Senyor Santo Niño. So kaina masako ang mga Tigbawano no. Magluwas nga nagasako sila sa pagpreparar no sa mga hilimuson o kon handa sa ilang lamesa. Masako man ang mga Tigbawanon sa pagpadulong sa simbahan no sa St. John of Sahagun Parish para of course no sa Santos nga Misa. Again, because the fiesta no sa Banwasang Tigbawan is in honor of Senyor Santo Niño. Kahapon actually mga kaabyanan, may ginhiwat nga parada no ang imahe sa Senyor Santo Niño sa Banwasang Tigbawan. So naglibot siya no sa mga kabaranggayan no sa Tigbawan and followed by isa ka Santos nga Misa. So kahapon ina Besperas and subong no ginasaulog nila subong nga Domingo, January 18 ang ilang kapistahan. So sa mga taga Tigbawan dira, happy fiesta. And speaking of celebration mga kaabyanan, speaking of pagpadulong sang mga pumuluyo no, paggather sang mga pumuluyo. Kaina, nagtinilipon na no, diri sa syudad sa Iloilo, ang mga runners. So sa mga running enthusiasts naton kaina, nagdalagan sila no sa Heritage Run. So may ginhiwat nga Heritage Run diri sa syudad sang Iloilo, may ara sang 42K actually nga nagsugod 12 midnight. Wow. Ka-amazing lang no kay may mga naga-marathon kita diri sa syudad sang Iloilo. That shows no nga ang syudad ug probinsya sang Iloilo pwede gid mangin venue sa mga running events. And of course, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office no nagatagman sang ilang nga serbisyo sa giniwat nga Heritage Run sa dinagyang 2026.
So, kaina, magluwas sa 42K, no? Mayroon man sang 10K o kung 10-kilometer run sa Heritage Run, mga kaabyanan. Nagsugod naman niya, no, sang alas 4 kaina sang kaagahon. And sa karon, as we speak, syempre tapos na, no, ang dinalagan. All smiles na ang mga kauturan naton, mga runners naton nga nagpasakop sa Heritage Run. Actually, ano lang ini, kumbaga aside sa fact nga running enthusiast sila, nangin opportunity man ina, no, sa pag-bonding, no, sa mag-abyan o kung magkapamilya, no, nag-ululupod dalagan ang mga friends and family, no, sa Heritage Run diri sa syudad sang Iloilo. So all smiles sila, no, sa Iloilo Capitol Grounds after sang Heritage Run. So congratulations sa mga winners and mga finishers, no, sa 2026 Heritage Run nga kabahin, no, sang mga aktibidad in line sa selebrasyon sang Dinagyang Festival. And speaking of Dinagyang, mga kaabyanan, kahapon ginhiwat ang pinaka matahom, no, nga adlaw sa syudad sang Iloilo. Kay kahapon ginhiwat ang Coronation Night. Kahapon ginhiwat ang Coronation Night sang Miss Iloilo 2026. Sino ang nag-upod pulaw kahapon? Hindi lang sa mismo nga venue, no, which is ang WVSU Cultural Center, but also ang mga Ilonggos nagpulaw man sa pagbantay kung sino ayan ang koronahan nga Miss Iloilo 2026 sa Facebook Live, no, sa Miss Iloilo page. And of course, ang nagdaog ang estudyante, no, sa University of San Agustin. Ang pambato sa Manwesang Anilaw, si Zesta Shalom Espinosa. So congratulations sa bag-ong linay, no, sa bag-ong Miss Iloilo 2026 and also sa iban pa nga mga heartfelt beauties, no, sa Miss Iloilo. Grabe doon, kung ako lang kung akong judge, no, mabudlayan ako sa pagpangita kung sino ayan ang koronahan because all of them, no, deserving nga magdaog makoronahan nga Miss Iloilo. So more of that, mga kaabyanan, bantayan later kay magakuha kita dira, no, sa report pinagit kay Emmy Rose Santiagudo kagiban pa nga mga update, no, sa Dinagyang Festival. Isa na lang gid ka semana, mga kaabyanan, magadagyang na kita sa mga kalsada diri sa syudad sang Iloilo. This is quite an experience because sining nga tuig may mga changes, no, may mga bag-o para sa iba naton nga mga tumalanaw, no, because this year, no, atagan opportunity nga ma-extend, no, ang judging area, kon staging area, no, sa Dinagyang performances. Include nila, no, ang distrito sang La Paz kung sa diin may ara dira, no, sang judging area number 2 sa atubang sang Gaisano Capital, and also may ara man sang judging area sa Iloilo Sports Complex. Excited na bala ang mga Ilonggos kag bisita, local man o kon foreigners, para sa 2026 Dinagyang Festival. Kay sang subong nga adlaw, actually kahapon and subong adlaw, no, ginahiwat man sa Kalibo, Aklan ang ilang mayor nga festival, ang Ati-Atihan Festival. In honor sa gyapon nina, mga kaabyanan, sang kapistahan, no, ni Senyor Santo Niño. So kita diri sa syudad sang Iloilo and also the province of Iloilo, mayara kita sang kasadyahan sa kabanwahanan
ngaywaton sa January 24 Saturday and also sa Dinagyang Tribes Competition sa Domingo no January 25. Isa na lang gid kasi man ang mga kaabyanan kag masaksihan na naton ang pagpaindis-indis no ang mga performances sa mga tribo sa Dinagyang Tribes Competition. Ang balgani ni Gov no sa bahay naman niya sang kasadyahan hindi lang niya kwarta o kunpadya ang ginahulat sang mga municipal festivals no nga nagpasakop sa kasadyahan sa Kabanwahanan. But aside from the money, ang dungog ang ginaawayan, no? Ang dungog nga ideklara nga kampyon sang kasadyahan sa Kabanwahanan 2026. Wala naton mga kaabyanan, no? Nga umpisa sang ginuyatan sang Iloilo Province ining kasadyahan sa Kabanwahanan for 2 straight years. Tortugan Festival sang Maasin ang gindeklara nga kampyon. And hindi lang sila kampyon mga kaabyanan diri sa local setting but nagkampyon man sila sa national level. So amo na kabalantayan, amo na ka tight no ang mangin competition sino ayan ang magadaog for this year's kasadyahan sa Kabanwahanan kay for sure no ang mga banwa ang 8 ka banwa nga nag-join sa kasadyahan ang nag-try man no or ang 7 other municipalities nag-try man no nga kwaon ang corona sa Tultugan Festival. So later mga kaabyanan naton istoryahan no ang mga impormasyon, mga dugang, mga detalye sa kasadyahan sa Kabanwahanan and also sa Dinagyang Festival pinaagi man sa mga press conferences nga ginhiwat sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Medyo mixed reaction ang aton nga nabato no regarding naman niya sa mga contingency plan nga hiwaton sa Iloilo Sports Complex bangod no sang possibility of rain no o kun pagtupa sang ulan. May mga Ilonggos kita nga hindi siya pabor no sa pagpauntat sang performances kung mag-ulan or magtupa ang ulan. Meanwhile no may mga Ilonggos man kita yang pabor sa nasambit nga contingency plan. After all mga kaabyanan, gin-emphasize ang Iloilo Provincial Government kag sang IFFI no nga ang safety sang mga performers no ang mangin prioridad sa kasadyahan sa Kabanwahanan and also sa Dinagyang Tribes Competition. Mga kaabyanan sa aton man nga pagbalik, aton man nga istoryahan ang nangin accomplishment sa Antique Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kun PDRRMO para sa tuig 2026. Ano ayhan ang mga ginakabig nga nangin dalagko nga programa o kun inisyatiba o kun mga proyekto sang PDRRMO Antique sang tuig 2025 and also the priorities no ang mga prioridad nga mga programa naman para sa tuig 2026. Ano ayan ang tutukan sang PDRRMO no for year 2026. Actually mga kaabyanan ang mga mga kalamidad ngayon no hindi ni naton kumbaga malikawan especially nga una no ang aton nga lokasyon no archipelagic nation kita and at the same time ara man kita sa Pacific Ring of Fire kinahanglan no nga preparado ang aton nga mga kabanwahanan mga probinsya diri sa pungsod Pilipinas sa mga kalamidad kaangay sang linog. So ibaluon naton kamusta ang mga plano no ang mga proyekto programa sang PDRRMO Antique para makapacitate no ang mga pumuluyo sa tion sang linog para maibaluan nila may ihibalo sila kung ano obrahon nila sa tion kag after no sang linog.
After all mga kaabyanan, suno gani kay Engineer Antioquia no sang Fivox Rojas City, ang province of Antique may ara dira no sang kumbaga fault line nga nagalatay no. So connected ina sa Iloilo province of Aklan and also province of Antique. That's why nga ginabantayan no, gina-capacitate naton, gina-educate naton ng mga pumuluyo para maihibalo sila kung ano ba lang dapat obrahon sa tion kag pagkatapos ng linog. May history na mga kaabyanan ng province of Antique sa mabaskog nga linog kung madumduman ang Lady Kaykay no. Usa din ang sentro sini ara sa aninii no sang sadto nga tiempo. So ibaluon naton paano ayan makapacitate no sang province of Antique, particular sang PDRRMO Antique, ang ila nga mga residente and also mga responders para may igkasarang no to respond sa mga kalamidad kaangay sang linog. So makaupod naton later mga kaabyanan no, si Mr. Broderick Train, ang hepe sa PDRRMO Antique. And if you have questions man mga kaabyanan, especially mga pumuluyo sa province of Antique, if you have questions man no kaya Sir Broderick, pwede gid ka mo maka-send no or maka-comment ang inyong mga pamangkot, kaya we will try no nga mapamangkot man ina kaya Sir Broderick Train mga anything related no to disaster response no sa probinsya sang Antique. Ako kung i-recall naton mga kaabyanan ang year 2025 for the province no, may mga nabalitaan kita nga mga pagbaha bangod sang mga naglabay nga mga weather disturbances no. So perhaps isa man ina sa mga gintutukan no sang PDRRMO Antique for year 2025 and iga-continue nila nga tutukan for year 2026 and beyond. So ang oras diri sa Radyo Pilipinas mga kaabyanan 9:20 sa aga. Sa aton nga pagbalik makaupod na naton si Sir Broderick Train, ang hepe sa PDRRMO Antique. Bantayan sa pagbalik sang ang rehiyon karon. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, inorty ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Maging malatag Pilipinas. M, 1, 2, M. Paatuhod, balik at ulo, kita kwetan, baywang at susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at
maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Araw-araw, puro tsaa ang hanap. Minsan mainit, kadalasan mapait. Ngunit darating ang panahon, mapapasok at makakapasok ka. Huwag nang makitismis. Doon lang tayo sa totoong balita. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Uy! Huwag kang lumabas! Bawal lumabas! Palagi mo na lang iniiwang nakabukas ang pinto at bintana at sobrang baba ng tingin mo sa thermostat ko. Goodbye! Wag! Ang init! Ang taas pa ng kuryente ko! Oh yeah! Gusto mo bang lumamig ang kwarto mo at nang hindi ka maiwanan ng mataas na bayarin? Iset lamang ang iyong thermostat sa 25 degrees Celsius. Dahil ang karaniwang room temperature sa Pilipinas ay 27 to 31 degrees Celsius, mahihirapan ang iyong compressor at kukonsumo ito ng mas maraming kuryente kung mas mababa dito ang setting. Ilagay lang sa 25 degrees Celsius ang thermostat at lalamig na ang iyong kwarto. At hindi siya. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ay! Power! 24, he loves me not. 25, he loves me. Hi! Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon, para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitude. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalim, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Dal mo sana ang ulo mo sa ulo. May OPM na rap. Pinoy ako! May OPM na rap. What you know last night? Yo, it was the best! May OPM na mabagal. Agad magaganda ang mga Pinay. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. Ang himig natin. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Uwi na tayo. Ha? Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabuntis ako? Sus naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, ako bahala. Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, plano ang kinabukasan. Abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilapis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 9:31 sa aga. Mga kaabyanan, bago lang gid no, nagpahayag si Sir Broderick Train, ang hepe sang PDRRMO Antique, nga unfortunately no tama gid kagahod sa ilang area bangod may ara sila sa karon sang deployment sa Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. As mentioned mga kaabyanan, ang Kalibo, Aklan no, nagasaulog sang ilang mayor nga festival ini ang Ati-Atihan Festival kung sa diin isa ini no sa mga festival nga ginadayo sang mga kauturan naton, local man, domestic o kon international no. So madamo sa mga bisita dira karon sa Kalibo, Aklan for the Atihan Festival. And we understand that no. So kay Sir Broderick pwede naton ina mabantayan ang aton nga interview with Sir Broderick Train no, regarding sa ilang 2025 accomplishment and the 2026 priorities sa mga masunod nga inadlaw ukon sa iban pa no, nga programa sang Radyo Pilipinas Iloilo. Nevertheless mga kaabyanan, magakontinue kita diri sa programa Ang Rehiyon karon
kay pila sa gihapon ka mga tupiko ang aton nga pagapatpaton nakip na dira no ang preparation for the Dinagyang Festival 2026. Ang province of Iloilo mga kaabyanan may ara sang contingency plan no for the kasadyahan sa kabanwahanan sa Iloilo Sports Complex. Si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. naghiwat no sang iyang press conference sa diin isa sa mga gin-address nga issue ini ang paghiwat sa mga performances sa Iloilo Sports Complex. Kung madumduman niyo mga kaabyanan sa opening salvo may performance no ang mga festivals dito no ang 8 ka performances. Unfortunately no nagtupa ang ulan and mismo si Governor Arthur Defensor Jr. ang nagpauntak no sang pagpadayon sa mga performances bangod nga para sa iya importante nga safe ang mga performers, hindi sila madanlog no sa performance area. That is why no nag-proceed sa unity dance ang mga performers sang nagkanay o kung naghinay na no o kung nagnami ng tiyempo sa Iloilo Sports Complex sang opening salvo. So yari mga kaabyanan, pamatian ta no si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Siya naman niya nga paathag para sa mangin contingency plan no sa Iloilo Sports Complex sa proper o kun sa mismo na nga competition sang kasadyahan sa kabanwahanan kag sa Iloilo Dinagyang Tribes Competition. Saturday, nag-ulan, but it was good, no? Kaya yung opening salvo, it was an opening salvo, but practice man to siya, it was a dry run, and it's good that nakita na natin ng pwede nga problema, kung naman ang pwersa ta. That is relevant because we have a different setting for this year. Sports complex, lain na lugar, lain ang salog sa performance area natin, kapito natin na niskubihan, kung kaulan na madanlog. That is why I suspended it. Hindi ko na, risky. Yung check ko siya, hindi ko na, we cannot use it. Kung ang gamay lang na south, gusto sa community dance pwede. Pero more than that, hindi na nasa pwede. So, but again, it was good. Again, not that we want our party to reign, but pero may bito siya. So what we did, ang IFF ba, may adjustment because I don't use mo lang kay Mr. Alan, pag ang supposed to be sa Cebu, ito nakitiway ito makita personally na may flooring ito mapasok. Different surface. Hindi siya madanlog, bisa na mabasa. But we have preparations for in kaso mag-ulan para mabuyan ng tubig. Sana sa mga adjustments na hinimo natin. Number 2, ang network natin, Colonel, together with our committee, na well-connected kita sa sulod sa sports complex at sa mga tribe dito nagapila sa San Juan. Communication lines open so that we can tell them what's happening inside. Number 3, ang contingency plan kung magulan, kundi sila dito makasilong. Diba, magulan liwat. Paano dito sa Sagwa? Unang atin nga, we will make arrangements with the state, with the West Visayas State University. Because sila na siya facilities kung paano tribes natin kung matabuhin na. So, unang atin nga mga adjustments na hindi mo. May tanong ko sa what if you improve ang weather ko? Again, we already show how it will happen. Kung magulan siya, why kita choice, you suspend, well, then we wait, then we resume. Importante lang, when we resume, secure ang kuryente. May mga live na kuryente, but they're safe, I know. Sagid mo na yung mga lights. But I want to make, gusto ko secure kita, tagang salog, hindi madandog so that magunta taon natin, then resume. That's how it will happen.
Hindi pwedeng rain or shine ang performance mo. Like mag-rain or shine, because may costume, hindi kung wala na costume tayo, pwede na siya. Kaya what, we have no choice. When it rains, we will wait. Kung saan nagiging ito na, nag-don't touch yan, na? So we will adjust with the weather kung matapugin na siya. We'll find a way kung paano, how do we fill the gaps kung may malaki pa. I already told the committee na kailangan namin ang tulas na scenario. Na batian mga kabiyanan si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Inyo nabatian no ang mangin contingency plan sa province of Iloilo para sa performances sa Iloilo Sports Complex para sa Dinagyang Festival 2026 no. That includes yung kasadyahan sa Kabanwahanan 2026 nga pasakupan sang 8 ka municipality. So mga kabiyanan, no, i-re-emphasize lang naton ang nangin pahayag no sa Iloilo province kung sa diin ang ila mangin patakaran no para sa pagtupa sang ulan pananglit gudman no nga may malain nga tiyempo sa day of performances no sang mga participating groups. Pahayag diri sang gobernador no nga hulaton anay nga maghulaw ang ulan antes nga magsugod liwat no sang performances. Ina agud ma-make sure no nga malikawan nga madanlog sa performance area ang mga performers. And aside from that no, may ara na sang cement tissues nga gin-apply dira sa may performance area no sa may Iloilo Sports Complex para nga mapahagan-hagan ang kadanlog no sa floor para sa mga performers. Meanwhile, may ara man sang standby personnel no, may naka-standby nga tawo nga mag-map no sang area o kon salog sang performance area no sang kasadyahan and dinagyang festival. So amo na ang mangin contingency plan sa Iloilo province no, so may map sa lugar no sa performance area and then makaresume naman ang mga performers no, and of course there will be a little delay no or maybe depende sa kung ano kalawig yung ulan mga kabiyanan kag kung ano kabaskog no ang ulan sa tion sang kasadyahan kag tribes competition. But ang maayo diri may coordination nga ginhiwat ang Iloilo province kaupod sa Iloilo City Government and ang West Visayas State University no para pwede makapasilong ang mga performers while waiting nga magnami ang panahon o kon kanay ang ulan no. And syempre, pangabay naton dira kay Senyor Santo Niño. After all, this is in honor of Senyor Santo Niño. Nga tagaan kita sang manami nga tiyempo sa tion sang kasadyahan sa Kabanwahanan kag Dinagyang Tribes Competition. Mga kabiyanan, nagpagwa no ang PDRRMO sa mga reminders sa mga publiko, mga magadagyang no sa January 24 kag 25 na mangin stay hydrated. No? Stay hydrated, but silingon, magdala ka mo sang inyo nga mga water bottles. Pero reminder gani no sang DNR Western Visayas nga as much as possible no, likawan ang paggamit sang mga single-use plastics no, or dapat ang gamito naton mga recyclable o kun mga water bottles naton nga pwede naton magamit sa adlaw-adlaw nga tanan. Hindi yung isa lang kagamit, itsa na dayon, no? And secure your belongings, no? Halungan nyo gid mga kaabyanan ang mga bags o kun wallets ninyo sa tion nga magdagyang kamo, no? Kay ti madamo sang tao sa mga dalanon, no? So, please protect your belongings, protect yourself. Watch out so, no, sa PDRRMO, no, watch out for pickpockets.
halungan nyo gid inyo kaugalingon mga kaabyanan, i-secure yung inyo wallets nga sa area kung sa diin na safe, no, nga hindi makuha o kung hindi ma-submit sa mga may malain nga tuyo. And of course, i-follow ang mga health protocols. Well, as much as possible mga kaabyanan, kung malain na gani ang imo nga pamatsyag, no, hindi na kamo magkadto sa mga mataho nga lugar, no, kung sa diin nagginutok ang mga tao, no, kay ginalikawan nato ng spread, no, sa mga balatian. So be responsible, no. Kung hindi may ara ikaw sang flu for example, o kung di man nami mo pamatsyag, no, hindi ka na magdagyang, no, hindi ka na magkadto sa mga ginadugukan ng mga area kaangay sang downtown area, no, kung sa diin hiwaton ang aton nga dinagyang tribes competition. Siyempre magbalance ang alcohol, no, para masanitize man ang imong mga kamot. And as much as possible, magdistansya. After all, ang bulan sang Enero, pwede pa man naton makabig nga flu season, no, kay nagakambyo-kambyo ang klima. So, ang mga kauturan naton nga mahina ang immune system, matapikan gid no sang flu o kon trangkaso. Gani nga kung may trangkaso kamo o kon iban pa nga balatian, be responsible, no? Pangapinan nyo na inyo kaugalingon. After all, health is wealth. So, amo tong mga reminders mga kaabyanan sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa probinsya sang Iloilo para sa mga magadagyang. Actually, applicable man ini, no, sa mga magakadto sa Kalibo Ati-Atian Festival. And speaking of Kalibo Ati-Atian Festival mga kaabyanan, ng PDRRMO ato man, no, pasakop man, nag-augment man sa ilang personnel sa Kalibo Aklan, no, para maging dugang nga puwersa sa ginahiwat nga selebrasyon sang Ati-Atihan Festival. Dili sa Western Visayas, no, ang Kalibo Ati-Atian Festival kag Dinagyang Festival ang mga dalago nga festival for Western Visayas for the month of January. So, festival season ini diri sa aton sa Reyon 6. Kag ginalauman naton, no, ang pagdugok sang tawo. So, baluon man naton, no, sa mga madason nga mga inadlaw, especially after the Dinagyang Festival, ang tourist arrival, no, sa Western Visayas or sa Iloilo City in particular para sa Dinagyang season. Sabay naman niya sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated mga kaabyanan, no, ibalon ina naton later. Kaya sila man, no, nagiwat man sang ilang press conference. And also ibaluon man nato ng mga religious activities, no, sa Dinagyang Festival. Di naton dapat pagkalimtan mga kaabyanan that while it is a tourism event, no, ang Dinagyang Festival, isa ini ka religious event. So ibaluon naton, hopefully may schedule na, no, ang San Jose Parish Placer para sa mga religious activities sa Dinagyang Festival. Kay kung madumduman, no, tuigan na nga may aras ang fluvial parade, no, ang parada sang imahe sang Señor Santo Niño sa Iloilo River. May ara man sang sadsad or grand religious sadsad sa San Jose Parish Placer. May foot parade pa gani, no, nga ginahiwat ang San Jose. Sa diin ginaparada, no, ang imahe sang Señor Santo Niño. Mga kaabyanan, si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang gin-install nga Hermano Mayor, no.
nagkaupod si First Lady Defensor, no? Bilang Hermana Mayor for year 2026 sa celebration ina sang Senyor Santo Niño. So kung madumduman last year, no, si Anay Mayor Joe III Espinosa kag iyang nga asawa, no, ang gin-install nga Hermano kag Hermana Mayor 2025. Ang oras sa Radyo Pilipinas 9:48 sa aga sa aton nga pagbalik mga kabyanan aton naman nga istoryahan ang nanging resulta sa Miss Iloilo 2026. Bantayan sa pagbalik sang ang rehiyon karon. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang sumisid ay pangmamam, ang sumipol ay pangbungham, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Araw-araw, puro tsaa ang hanap. Minsan mainit, kadalasan mapait. Ngunit darating ang panahon, mapapasok at makakapasok ka. Huwag nang makitismis. Doon lang tayo sa totoong balita. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Uy! Huwag kang lumabas! Bawal lumabas! Palagi mo na lang iniiwang nakabukas ang pinto at bintana at sobrang baba ng tingin mo sa thermostat ko. Goodbye! Wag! Ang init! Ang taas pa ng kuryente ko! Oh yeah! Gusto mo bang lumamig ang kwarto mo at nang hindi ka maiwanan ng mataas na bayarin? Iset lamang ang iyong thermostat sa 25 degrees Celsius. Dahil ang karaniwang room temperature sa Pilipinas ay 27 to 31 degrees Celsius, mahihirapan ang iyong kompresor at kukonsumo ito ng mas maraming kuryente kung mas mababa dito ang setting. Ilagay lang sa 25 degrees Celsius ang thermostat at lalamig na ang iyong kwarto. At hindi siya. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ay! Power! 24, he loves me not. 25, he loves me. Hi! Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see Like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Philippine Standard Time, 9:53. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang umaga Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Nangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gagawing mas moderno ang aviation sector sa bansa. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa kanyang talumpati sa launching ng Airbus A350-1000 ng Philippine Airlines sa Pasay City. Sinabi niya na mahalaga ang pagpapalakas ng industriya ng aviation, pagpapalawak ng koneksyon at pagbubukas ng mga pinto sa kalakalan, turismo at pamumuhunan. Binigyang diin ng punong ehekutibo ang pangangailangan ng bansa na makasabay sa mabilis na umuunlad na industriya ng aviation. Anya, isa itong makapangyarihang makina para sa paglago ng ekonomiya at ng pambansang kaunlaran. Sinabi pa ni Pangulong Marcos na patuloy ang pagtatayo ng Modular Passenger Terminal Building o PTB sa Siargao Airport sa Surigao del Norte at isang bagong international PTB sa Davao. Dagdag ng Pangulo, patuloy ang pag-upgrade at pagpapalawak ng Lagindingan Airport sa Misamis Oriental, Bohol, Panglao Airport sa Panglao Island at Katipunan Airport sa Aklan. Sa ibang balita, dalawa pang leader ng Kamara ang nagbasura ng usap-usapang impeachment laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bunsod ito ng kawalan ng ebidensya o malinaw na batayan sa ilalim ng mas mahigpit na patakaran ng impeachment. Ayon kay House Committee on Higher and Technical Education Chair Jude Asidre, sa ngayon ay walang insidente o kaso na maaring pagbatayan upang isulong ang impeachment ng Pangulo. Hindi anya tulad ng naunang impeachment ng Vice Presidente na sinundan ng serye ng investigasyon. Wala umanong anumang proseso ngayon na magtuturo sa isang posibleng impeachable offense laban kay Pangulong Marcos. Sabi pa ni Asidre na kahit umabot sa usapin ng bilang, magiging mahirap itong isulong dahil nananatiling matibay ang suporta ng mayorya ng mga mambabatas sa Pangulo. Iginiit naman ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chair Zia Alonto Adyong na pawang chismis lamang ang isyu at walang malinaw kung sino ang nasa likod at kung ano ang paratang laban sa Pangulo. Anya, wala pang individual o grupo ang hayagang lumalantad upang magsampa ng reklamo at tukuyin ang mga aligasyong maaring ituring na impeachable offense. Department of Migrant Workers inanunsyo ang pagbabalik ng Bagong Bayani ng Mundo Serbisyo Caravan sa United Arab Emirates. May report si Ray Ferrer. Radyo Pilipinas, report. Tiniyak ng Department of Migrant Workers na muling babalik sa United Arab Emirates ang Bagong Bayani ng Mundo Serbisyo Caravan. Bunso ito na matagumpay na pagsasagawa ng caravan noong Enero 8 hanggang 12 sa Dubai at Enero 13 hanggang 14, 2026 sa Abu Dhabi. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Cagnac, layunin na muling pagbabalik ng caravan na mapagsilbihan ang mga OFW na hindi pa naka-avail sa serbisyo ng gobyerno dahil sa kanilang trabaho. Batay sa ulat, umabot sa 8,205 OFWs ang nakapag-avail na mahigit 17,765 transaksyon sa unang bugso na 2026. Bagong Bayani ng Mundo OFW Serbisyo Caravan sa UAE. Katuwang ng DMW sa programa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na nagbibigay ng serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Philippine Coast Guard kinumpirmang ligtas ang nawawalang mangingisda sa Subic, Zambales. Ang detalye sa ulat ni EJ Lazaro. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard o PCG na ligtas na natagpuan ang isang mangingisda na kabilang sa nawawalang motorbangka na Jonah May sa katubigang sakop ng Subic, Zambales. Ayon sa PCG, natagpuan si Melvin Salazar noong Enero 16 at nasa maayos na kalagayan. Siya ay iniulat na nawawala noong Enero 5 matapos ang pangingisda malapit sa Silangin Point, Subic, Zambales. Habang nagsasagawa ng radio broadcast ang BRP Cabra sa mga sasakyang pandagat sa lugar, iniulat ng Fishing Boat Supremo na nasagip si Salazar ng Fishing Boat Maton noong Enero 15. Ang pagsagip ay naganap sa kanluran Hilagang Kanluran ng Gente Point, Taytay, Palawan. Kasalukuyang sakay ng Fishing Boat Maton si Salazar at patuloy na nasa mabuting kondisyon. Inaasahang babalik sa Mamburao, Mindoro at 2 bangka sa Enero 20. Batay sa paunang investigasyon, inanod ang motorbangkang Jonah May dahil sa sirang makina. Patuloy naman ang PCG sa pagbabantay at pabilis sa pagtugon sa mga insidente sa dagat alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na riyaking walang mangingisdang may iwan sa oras sa sakuna at lahat ay ligtas sa makakauwi sa kanilang mga tahanan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 nagbabala sa publiko na iwasan munang bumili ng lamang dagat mula sa katubigan ng dalawang bayan dahil sa taglay na red tide toxin. Mula sa Radyo Pilipinas, Tayog, may ulat si Grace Acor. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Iingat ang mga mamayan ng BIFAR Region 1 na iwasan munang bumili at kumain ng mga lamang dagat mula sa katubigan ng Bulinaw at Anda, Pangasinan dahil sa taglay na red tide toxin. Base sa eksaminasyon sa laboratorio na sinagawa ng BIFAR RFO1, ang mga nakolektang shellfish meat samples sa mga katubigan ng Bulinaw at Anda ay positibo ng red tide toxin. Habang hinihintay pang paglabas ng National Shellfish Bulletin, ang publiko ay pinapayuhan na iwasan munang pagkuha, pagbebenta, pagkain na anumang uri ng shellfish at alamang dagat mula sa katubigan ng mga nasabing lugar. Samantala, ibang lamang dagat gaya ng isda, pusit, alimango at hipon ay ligtas kainin naman basta ang mga ito ay sariwa, natanggalan ng lamang loob at nahugasan ng maigi sa dumadaloy na tubig bago iluto. Samantala, ang BIFAR aktibong sinusubaybayan ng katubigan ng Bulinaw at Anda upang masigurong ligtas ang publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Chong 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 pasipol-sipol mga manong sa labas pagtigil at gumalang kaya ikaw sa labibig kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa labibig kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Duwawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuti ang bakawan, maningas pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo. Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki, at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. Bakit sa kabilang barangay, ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Bitan! Lagot! Ayan na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort.
ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Ha? Ano yun? Alin? Sino ka? Ay! Oh yeah! Don't panic. Isarado mo lang ang pinto ng ref nyo at titigil na ang kakaibang lamig na nararamdaman mo. Para maiwasan ang nakakatakot ng bill ng kuryente, siguraduhin nakasara ang pintuan ng inyong mga ref. Mananatiling presko na ang inyong pagkain, hindi ka pasisigaw sa mahal ng gastusin. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Sisimulan natin ang pakikipaglaban sa mga dayuhan. Sa pahayag na ito ni Andres Bonifacio, sa magubat na bulubundukin ng Montalban Rizal, sumiklab ang revolusyon noong 1896. Ang mga putok na yan ay hindi na ang mabangis na labanan ng mga Katipunero at mga Kastila. Ito ngayon ang pampasabog na tumitibag sa mga bundok at humuhukay sa mga bukid ng Montalban. Araw-araw ay daan-daang truck ng graba at buhangin ang inahakot para sa mga konstruksyon sa Metro Manila. Ang mga ilog natin dito ay tapunan ng dumi ng mga nagkukwari. Bakit po ang bundok sinisira nila, inay? Saan po tutubo ang mga puno? Saan po titira mga ibon? Ang pagsulong ng bansa ay hindi dapat sumira sa ating kalikasan. Paalaala, hatid sa inyo ng Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wise na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time, 10:06 sa aga. Before nato istoryahan mga kaabyanan ang nangin Miss Iloilo 2026, just an update no sa aton nga mga kauturan especially sa sektor sang turismo. Kahapon nagbisita sa Isla sang Boracay ang labing una nga cruise ship arrival no sa Boracay Island. Ina ang MV Luminara sang Ritz-Carlton. So ang super yacht mga kaabyanan mayara sang more or less no 500 ka crew and passenger no. So inasuno kay Mr. Niven Makirang ang officer in charge sang Port Cruise Ship Operations. So kahapon mga kaabyanan ang MV Luminara
ina ang maiden call no sang cruise ship sa isla sang Boracay, and because of that no may ginhiwat nga plaque exchange sa barko nga gintambungan mismo ni Governor Jose Enrique Miraflores. So ara no ang gobernador sang Aklan sa exchange of plaque, and also mga tiglawas sang Department of Tourism Western Visayas, mga tiglawas no sang Malay LGU, Malay Boracay Tourism Office, kag sang Philippine Ports Authority. So nagtampong sila mga kabyanan sa exchange of plaque no. Basta gani maiden call no, so kay Mr. Niven makirang mga kabyanan ang EA no ni Governor Jose Enrique Miraflores. Basta may ara sang maiden call ang barko sa isla sang Boracay. After that may ginahiwat gid yan no nga exchange of plaque. So yesterday no ang MV Luminara sang Ritz-Carlton ang nagbisita sa Boracay Island no. So mismo si Governor Jose Enrique Miraflores ang nagdaho no sang plaque no or sa exchange of plaque. So congratulations no for the island of Boracay kay padayon ini nga kumbaga part no sang itinerary sa mga cruise ship. So dako ina nga bagay kay of course mga kabyanan no. Ang pinaka-importante dira is kung naka-experience no ang mga bisita sang katahom sang Boracay Island, pwede na nila ma-share sa ilang mga kauturan nga magbisita man sa isla sang Boracay ina for an overnight stay no. So kahapon niya ang mga bisita no excursionist to sila. Some of them no nagpanaog. But mga kabyanan, ang mga cruise ship abi hindi gid sila overnight nga naga-stay sa island of Boracay. May ara no naka-schedule sa month of June, but mostly no sa mga cruise ship hindi sila overnight. So hindi sila ma-counted nga mga bisita for an overnight stay. So mga day visitor pwede sila no. But ang gina-target natin diri is hopefully makabalik ining mga bisita kag maka-overnight sila no sa isla sang Boracay. Dalaman ng ila friends no, family sa ilang liwat nga pagbisita sa Boracay Island. So ang MV Luminara sang Ritz-Carlton mga kabyanan ang labing una nga cruise ship arrival sa island of Boracay for year 2026 na share naton diri sa ang rayon karon or sa mga sa Facebook page no sang Radyo Pilipinas Iloilo kag sa ibang nga programa sang Radyo Pilipinas. May more or less 14 ka cruise arrival sa isla sang Boracay for year 2026 kag posible na magsaka kay subject no for confirmation kag scheduling no sang ilang arrival for year 2026 ina sandig no sa schedule nga yara no kaya Mr. Niven Makirang. So suno kay Mr. Niven no more or less 14 for year 2026 no. Kag may ara pa kita paabuton after sang MV Luminara for the month of January, may isa pa kita no nga ginalauman nga cruise ship arrival. And probably no naka ina slated ina sa mga January 25. Kung tani no naabutan sang mga bisita naton ang Ati-Atihan Festival sang Kalibo Aklan. But of course mga kabyanan silinggani ni Mr. Niven kung may nagadungka no or may nagabisita nga cruise ship no ang ila ginapabatsyag nga hospitality or Filipino warmth no amo ang pag-abi-abi sa mga bisita sa pagpatukar no sang dinag or rather sang Ati-Atihan beat. And syempre, nagadugang ina sang kolor no sa overall experience sa mga nagapadulong nga bisita sa Boracay Island.
So that's just one of the many pa nga mga cruise ship arrivals sa isa sang Boracay, no? Kabay pa nga mangin manami ang ila kada eksperyensya, no? Sa isla sang Boracay. And sa karon mga kaabyanan ato na nga ibaluon, no, ang mga winning answers sa aton nga mga heartfelt beauties, and of course ang Miss Iloilo 2026, no, Zesta Shalom Espinosa sa Banwasang Anilaw. So si Zesta mga kaabyanan ang ginkoronahan nga Miss Iloilo 2026 kagab ilang gid, very fresh pa ang crown sa iya nga ulo. Si Miss Zesta Shalom Espinosa ang nakakuha man, no, sang best in evening gown kag best in swimsuit sa Miss Iloilo competition. And by the way, ang mga big names sa Philippine pageantry ara kahapon sa WVSU Cultural Center, that includes ang aton nga duwa ka Ilongga beauty queens nga sanday Rabia Mateo kag Alexi May Brooks nga ginkoronahan bilang Miss Eco International. So si Rabia, isa sa mga hurado sa Miss Iloilo, samtang host naman niya si Alexi May Brooks, no? And kaupod niya ang isa man ka beauty queen, no? Ang anay Miss Grand International first runner-up, Nicole Cordobes. So kahapon nangin hurado man ang shoe designer nga si Jojo Bragais, and also, no, ang queen maker nga si Jonas Gafu. Along with the other judges man, no, so nangin maid-id ang pagpili para sa masunod nga Miss Iloilo 2026. And syempre, no, ang nangibabaw sa ila amo ang linay sang Anilaw, si Zesta Shalom Espinosa. So yari mga kaabyanan, aton nga pamatian ang nangin winning answer ni Zesta Shalom Espinosa, ang bugal sang University of San Agustin, ang bugal sang Banwasang Anilaw sa ginhiwat nga Miss Iloilo 2026 Coronation Night. And syempre, after that, no, mabatian nyo man ang mga winning answers sa iban pa nga mga heartfelt queens, no, sang Miss Iloilo 2026. Yari pamatian ta mga kaabyanan ang aton nga Miss Iloilo 2026. Hello, Zesta. You're very tall and very pretty. How are you feeling that you're about to answer your final question? Well, I prepared for a lot of days for this, and it's really now my time to answer my question. And I'm very proud to say that I am ready to answer this question. She's ready, so let's not keep her waiting. I'll read the question twice for you. If an Ilongga stands before the world with no crown, no title, and no award, only heartfelt beauty, how would you convince society that she is already beyond excellent as a woman? Again, if an Ilongga stands before the world with no crown, no title, no award, only heartfelt beauty, how would you convince society that she's already beyond excellent as a woman? She is already beyond excellent as a woman because she is an Ilongga with a heartfelt beauty, not just seen but felt. An Ilongga with a quiet strength. With her people, her story, her identity, I don't need to convince the world anymore. Because as an Ilongga, she is already a standard. And ladies and gentlemen, every Ilongga is a heartfelt beauty beyond excellence. Thank you so much. That she's already beyond excellent as a woman. Again, if an Ilongga stands before the world with no crown, no title, and no award, only heartfelt beauty, how would you convince society that she's already beyond excellent as a woman? I will convince the society that women are limitless.
Seeing women today, we are not just who we are, but we're able to give an impact for the world of tomorrow. Just going beyond our labels, beyond our limitations. That we women, we are the source of strength and power. And a part of this is here in Miss Iloilo, wherein it is still to us these very values, grace and gentle, yet always full of purpose driven. And a part of this tonight, seeing heartfelt queens on this stage that goes beyond being seen, that choose to serve, that goes beyond being admired and choose to lead. And we are a true reflection that we stand with love and rise with compassion, and proving that every heartfelt woman in Iloilo. So, nabatian mga kabiyanan, ang una, no, ang winning answer ni Zesta Shalom Espinosa, ang bago lang ginkoronahan nga Miss Iloilo 2026. And ang masunod kato nga kandidata, amo naman ang pambato sa banwasang Potota, no, ang ginpangalan nila, ang Angel sang Potota, no, si candidate nga si Angel, nga isa man sa mga heartfelt beauties, no, sang Miss Iloilo 2026. So ina, no, ang kabahin lamang sa ilang mga winning answer. But of course, ipabati man natin sa inyo ang remaining pa nga mga kandidata sa may Miss Iloilo 2026, no, top 5, no, nga nakasulod sa top 5 sa Miss Iloilo kahapon sa ginhiwat nga Coronation Night. Have always been in the forefront of being an empowered woman. Despite being known as having a soft voice, we have this power and inner strength that changes lives. Take an example in Pura Villanueva Calao, who was one of the first beauty queens here in the Philippines. She used her title beyond the expectations and excellence into fighting for women's rights and in understanding how important it is for us to continuously uplift ourselves beyond the title and the crowns, because success is measured not only with the title that we have, but with who we are and what we do with the things that we continuously believe in. And personally, I have gone to other countries where I studied in my legal education, and I believe that that shows how Ilongas are not only excellent here in Iloilo City, but all around the universe, where we continue to excel and represent Iloilo City with pride. And if I get that opportunity tonight to represent Iloilo City with all my heart, then I would do so, because we are beyond women, we are beyond expectations, and we have limitless, endless potential. Thank you so much. Good evening, Iloilo. Mabuhay, Philippines. Nabatian mga kabiyanan si Patricia Birda, no, ang pambato sang Lapas. Amo naman na iya, no, ang iya take, no, sa ginpamangkot sa iya. Same actually question sa tanan nga mga kandidata nga nakasulod sa top 5, no. And kumbaga tanan sila ginpamangkot sang one similar question, and ang iba naman niya, no, while waiting sang ilang turn, ano lang sila anay, no, ginpapamati sang matunog nga music para hindi nila mabatian ang mga answers sang ilang fellow candidates. So yari ang pagpadayon, no, sang mga sabat sang mga kandidata sa Miss Iloilo 2026. Beyond excellent as a woman. If an Ilonga stands before the world with no crown, no title, and no award, only heartfelt beauty, how would you convince society that she's already beyond excellent as a woman? Thank you. Well, I used to think that spotlight was intimidating and too big for an ordinary girl like me. But as I learned to stand with it, I was able to realize that we can illuminate the quiet victories that we forgot to honor. And success is measured with the lives that we touch,
the hearts that we soften, the voices that we amplify, and the love that we give without expecting any in return. Because real achievements isn't worn on the head. It is seen and felt on the lives of the people that will help to rise. And that's beyond woman. Go beyond excellence. Thank you. Na batian naman niya si Miss Jessica May Gatungay sang Banwasang Gimbal, no? Siya ang pambato sang Gimbal sa Miss Iloilo 2026. So amo naman to yan, no, ang iyang take sa same question na ginhaboy sa mga kandidata. So yari naman niya ang pamatian ta, no, ang sabat ni Miss Lorraine Mangyat sang Banwasang Tubungan. Only heartfelt beauty, how would you convince society that she is already beyond excellent as a woman? The strength of us women is not defined by titles, by crowns, or by any name. Because no matter if you have a crown or a title, if you do not have good attitude, if you do not have good heart, it will bring you into nowhere. But if you have a beautiful heart and if you value others around you, you are more powerful because kindness is power. Thank you. Hello, Zesta. You're very tall. Na batian si Miss Lorraine Mangyat ang pambato sa Banwasang Tubungan. So nabatian niyo na mga kabyanan ang mga winning answers sa aton nga mga linay, no, ang top 5 sa Miss Iloilo 2026. Una nyo nabatian, no, ang winning answer ni Zesta Shalom Espinosa, ang ginkoronahan gid, no, nga Miss Iloilo 2026. And of course, ang iyap mga kaupod, no, ang Heartfelt Queens 2026 nga Sanday Patricia Lynn Bierda sang La Paz, si Jessica May Gatungay sang Gimbal, si Angel Ann Teruel sang Putotan, and of course, si Miss Lorraine Mangyat sang Tubungan. So congratulations ladies for winning, no, Miss Iloilo. Kay being a heartfelt queens already a win, no. And siling gani nila hindi man na iya ma-measure ang worth sang kababainhan sa corona, no, kon sash, but of course also sa mga lives nga ilang nga natandog. So congratulations, no, sa mga linay nga nagpasakop sa Miss Iloilo 2026. You know what? Mere application, no? The mere fact na nag-apply sila para maging kandidata sa Miss Iloilo, dako na inang courage, no, nga kinahanglan. And syempre ang magrampa sa stage, no, kung sa diin madamo sa mga tao ang nagalantaw sa imo. Although there are times, no, admittedly ang mga beauty queens naton gambal nga kurulbaan gid man, no, nga ara ikaw sa stage, may ara sang pressure sa imo, but kaya sa gihapon nila nga magsabat sa mga pamangkot, kaya sa gihapon nila nga magrampa nga hindi mahalata, no, nga they're scared, no, they're shaking, no, kay siling gani nila mga Ilonggo queens, no, very graceful, beautiful, and maala. So wala pa man actually official statement from Miss Iloilo kung bala sino ang maga-represent, no, sa Iloilo City sa Miss Universe Philippines, no. So balantayan man ina mga kahabyanan, especially sa aton mga pageant fans. Philippine Standard Time 10:26 sa aga sa aton nga pagbalik dugang pa nga mga impormasyon uhoy, no, sa nagahilapit nga Dinagyang Festival. Bantayan sa pagbalik sang ang rehiyon karon. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo.
Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang building. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, pagtigil at gumalang, kaya ikaw sa labibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa labibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory kay ganda. Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, singing years in my school, di na mapapantayan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsan ay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Oh, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumuti? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babaeng nakita sa madilim na eskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Uy, Julie! Oh, kamusta ng date ni Elmer? Oh, sobra ka yatang in love. Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina! Uy, Julie. Julie, ano nangyayari sa'yo? Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos, nirape niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Nirape ka niya? Halika, pumunta tayo sa Police Women's Desk. Matutulungan nila tayo doon. May iba-ibang sitwasyon na pwedeng mangyari ang rape.
Ang Anti-Rape Law at Rape Victim Assistance and Protection Act ay nagbibigay tulong sa mga biktima ng rape. Para sa mga kaukulang tulong, ang Police Women's Desk ay handang mag-imbestiga para makasuhan at makulong ang mga may sala. Ang DSWD ay nagbibigay ng libreng counseling services para sa mga biktima ng panggagahasa. Pumunta sa inyong barangay o munisipyo para sa iba pang programa at serbisyo ukol dito. Babae, may karapatan ka. Kakampi mo ang batas. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng National Commission on the Role of Filipino Women, United Nations Population Fund at ng himpilang ito. Philippine Standard Time, 10:32 sa aga. Sa gihapon mga kaabyanan, inyong programa ang rehiyon karon sa Radyo Pilipinas, kaupod si Hope Torrechante. And as mentioned, 1 week na lang kag magapasundayag na ang mga performances sa mga munisipyo sa Kasadyan, sa Kabanwahanan, and also ang mga tribo sa Dinagyang Tribes Competition. Nagailapit na lang gid mga kaabyanan ang mga highlights ng Dinagyang Festival 2026, and while it is a tourism event sa syudad kag probinsya sang Iloilo, isa ini ka religious activity man kag ang San Jose Parish Placer tuigan nga hiwat sa mga religious activities in line sa pagsaulog sang Dinagyang Festival in honor of Senyor Santo Niño. Ibaloon man naton mga kaabyanan ang iban pa nga mga reminders sang Iloilo City Government sa nagailapit nga Dinagyang Festival 2026. Para magatag sa aton sang detalye sa religious activities and other reminders sang city, kaupod naton si Emmy Rose Santiagudo. Ems, mayong aga! Palamati isang ang reyong karon, no? That's right, less than a week na lang or exactly a week na lang kag celebrate na kita sa Iloilo Dinagyang Festival 2026. Pero sa tunga sa mga nagkalailain na selebrasyon, ang pinaka-importante gid nga dapat hindi malipatan sa pagsaka Ilonggo nga ang Iloilo Dinagyang Festival 2026 isa ka religious activity, no? In fact, ang tema naton subong nga tuig selebrasyon sang Iloilo Dinagyang Festival 2026 amo ang bugay sang Ginoo, bugal sang mga Ilonggo. Nagapakita ini nga ang sentro sang selebrasyon sang Dinagyang Festival is ang religious activities naton bilang pagkilala sa aton nga paghatag sang importansya kay Senyor Santo Niño. Ano-ano bala ang dapat nga lauman sang mga aton nga tumuluon ni Senyor Santo Niño para sa Iloilo Dinagyang Festival 2026 schedule of religious activities, no? Una, ang kumadumduman naton as a recap sa Enero 16 nila nga Biyernes gin-install na ang Hermano kag Hermana Mayores 2026 sa San Jose Parish Placer Church, no? Kag kahapon Sabado, Enero 17, may ginhiwat nga misa kag ginatawag Santo Niño Mass para naman sa aton nga mga kabataan. Ini ara man sa may San Jose Parish Placer Church, no? Ginhiwat man kahapon ang Children's Fun Day sa San Jose Catholic School Gym, no? Subong naman nga Domingo may ara kita sa duha ka naka-schedule nga religious activity amo ina ang misa sa San Jose Parish Placer Church kag ongoing subong hope ang medical mission sa San Jose Catholic School Gym naman, no? Buwas naman, Enero 19, may hiwaton nga healing mass for the elders sa San Jose Parish Placer alas 8:30 sa aga, no? Ang masunod naman nga religious activity na nakaschedule sa Miyerkules, Enero 21, kung sa diin mahiwaton nga reenactment sa pagpakita sang imahe ni Senyor Santo Niño kung pagdiskubre sa imahe ni Senyor Santo Niño mahiwaton nga reenactment sa San Jose
Catholic School, 1:30 sa hapon. No? Sa pareho man nga adlaw sa Miyerkules, may blessing para sa mga kababayan naton nga nagabusong, no? Blessing for pregnant women sa San Jose Parish Placer, 5:30 ina sa hapon sa Miyerkules. No? Sa may Webes naman, may hiwaton kita nga blessing naman para sa mga kabataan naton, 5:30 sa hapon sa San Jose Parish Placer Church sa gihapon. Kag ang kumadumduman naton do every year may ara kita sang translasyon o kung amo ini ang pagparada sa imahe ni Senyor Santo Niño, inasikay ini sa may salakyan, tapos ginalibot no sa mga dalanon diri sa syudad sa Iloilo. So mahiwaton liwat kita nga translasyon o kung motorcade sa Webes ina, Enero 22 nga mag-uumpisa 6:30 sa gabi halin sa may San Jose Parish Placer Church. No? Ang masunod na schedule naman natin sa religious activity, halin na sa pagkatapos ng Webes is sa Biyernes, Enero 23. Sa Enero 23, hiwaton ang fluvial procession, kag foot procession sa may Iloilo River, 2:00 ina sa hapon. No? Amoy ning pahamtang sa imahe ni Senyor Santo Niño, usually sa may dako nga motorboat, no? Kung sa di nagaupod ang mga opisyales naton, tapos dira ginapapanaog sa may Iloilo Freedom Grandstand. Tapos may mga araman kita nga mga devotees nga nagasakay man sa mga motorboats kag nagaupod sa fluvial procession. No? Pagkatapos ang sining fluvial procession, ang blessings ng Santo Niño images naton sa San Jose Parish Placer Church, 5:30 sa hapon. Kag ang highlights ng aton nga celebration sang 58th Iloilo Dinagyang Festival 2026, amo ang Grand Religious Sadsad sa Enero 24, Sabado ina nga adlaw, 7:00 sa gabi sa San Jose Parish Placer. No? So nagapang-imbitar ang aton nga simbahan kag ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated nga magtambong sa sining highlights ng aton nga religious activity nga amo ang Grand Religious Sadsad sa San Jose Parish Placer Church. No? Sa adlaw naman sa Dinagyang o kung Dinagyang Tribes Competition, ang high mass na no sa San Jose Parish Placer ini ginahiwat no 6:00 sa aga. Usually amo gini yung pag-umpisa sa Dinagyang Tribes Competition, may misa anay 6:00 sa aga, antes ang official nga start sang competition sa Dinagyang Tribes Competition na usually nag-uumpisa 8:00 sa aga. So antes gid mag-umpisa perform ang mga tribo naton, may hiwaton anay nga misa sa San Jose Parish Placer Church. And hope. Yes? Balikan ko lang, no, ang sa misa naman niya sa kasadyan sa Kabanwahanan, considering nga hapon, no, ang pagpasudayag sa mga performances sa mga Kabanwahanan para sa kasadyan sa Kabanwahanan, may aras ang schedule kung ano ayhan, oras, no, ang misa sa Sabado. Wala pang siyang specific na schedule for the mass before sang kasadyahan. Pero nakalista diri hope nga may ara kita sang schedule sang novena masses, no? Ang nakabutang diri is January 16 to January 24. So ang schedule sang novena masses naton may ara kita sang 7:00 sa aga, 8:30 sa aga, 10:00 sa aga, 12:00 sa udto, 4:00 sa hapon, kag 5:30 sa hapon. So, most probably, kung hapon maumpisa ang atong nakasadyan sa Kabanwahanan, ang nakaschedule diri nga misa is 12:00 sa udto. So, most probably, amoy na ang schedule sa misa, hope, antes ang aton nga kasadyahan sa Kabanwahanan nga maumpisa naman sa hapon. Yes, that's right, no? Probably 12 kay ti do ginalauman no nga magasugod ang performances sa Iloilo Freedom Grandstand mga 1:00 no sa hapon sa January 24. So lantaw nato no ang mga dalagan sa mga aktibidad. What about sa iban pa no nga mga activities or reminders sa Iloilo City Government EMS no sa mga publiko sa nagailapit nga Dinagyang Festival?
Yes, Hope, no? Actually, ang aton nga City Disaster Risk Reduction Management Office, nagapangpanghanda man, no, sa mga ginakabig naton nga apat ka high-risk scenarios na ginabantayan sa highlights ng dinagyang festival sa Sabado kag Domingo, no? Nakip na diri ang sunog, no, o confirm nga isa sa mga high-risk scenario ginabantayan nila, especially nga ang official naton nga performance area subong nagsaylo, no? So from city proper may ara kita sang duha ka judging area dara sa may lapas, no? So siling sang CDRRMO dako ang tsansa, no, nga mangin challenging ini para sa ila in case nga may sunog, kaya ang duha naton ka performance area malapit sa mga residential area kag commercial area, marapit sa mga panimalay, no? Kung madumduman naton may mga instances, no, through the years nga while naga-perform ang mga tribo naton may mga insidente sang sunog nga na-record diri sa syudad sang Iloilo. So isa ina sa mga ginahandaan sang aton nga mga otoridad. Aside sa sunog, ila man ginahandaan ang extreme heat, no? Kung ang perte ka init nga panahon, especially nga halimbawa ang aton kasadyahan is maumpisa sa hapon, no? Kag ang aton nga dinagyang tribes competition, although aga ina maumpisa, most probably matapos ina during lunch or after lunch, no? So ang extreme heat ang ilang mga ginahandaan, ang pagdinukdukanay, ang possible nga mga magkalalipong or maglain ng matsyag, especially sa aton nga mga warriors, no, kag mga performers and dancers. And isa man sa ilang nga ginahandaan ang damo, no, sa crowd o kung mass movement ang ilang nga ginatawag, kay ti considering may ara kita sa judging area diri sa may lapas, no, ti gina-observe man nila kung ano bala ang mangin plastada kay ti bag-o ini nga performance area, no, kung basi bala mag-adjust man ang mga tawo, may pagdinukdukanay ayhan kag dito sa Iloilo Sports Complex, although malapad dito ang area, limited ang entrance, no, kay ti ang gimension sa PDRRMO Hope, no, ang entrance dara sa may pasulod, no, ang usual nga entrance pasulod sa Iloilo Sports Complex, hindi ina pagpaagyan sa tawo, no, kaya ina ang mga official nga entrance sa mga tribo sa ilang mga props, no, both sa lingon ang mga tawo nga masulod sa Iloilo Sports Complex dito sila sa likod maagi, no. So isa man ina ka challenge kung paano i-manage ang crowd control kag mass movement, no, kag ang ulihi nga scenario nga ina ginahandaan amo ina ang mga bomb threats, no, kung madumduman naton last quarter of 2025 ginpuhag kita sang sunod-sunod nga mga bomb threats, no, although ang mga bomb threats siling gani ni Sir Darwin Papa ang katabo man sa CDRMO, although nga mga bomb threats lang ina, no, but once na makabaton sila sa mga bomb threats kinanglan nila nga magpatuman kag magsunod sa mga nagakaigo nga protocols, no. So lakip lang ina ang apat ka high risk scenarios kag ginahandaan sa Iloilo City Government, no, sa nagahilapit na nga dinagyang Festival 2026. Amo ina nga naga-remind ang aton nga CDRRMO, ang BFP nato ng City Health Office sa mga kauturan naton nga magdagya nga una, i-make sure nga kung maghalin sila sa balay, ang mga electrical connections nakasirado, safe and secure. Kung may mga ginhimos kita abi nga mga uling or mga himos naton gamit ang mga flammable materials, make sure, no, nga nahimos naton ina antes kita magwa sa aton nga panimalay bago magsagyang, no. Ang paandam naman sa City Health Office sa mga kauturan naton nga ginakabig nga vulnerable sector, ang mga senior citizens naton nga may maintenance, kinanglan inom gid sila sa ilang nga mga bulong, no, antes sila nga magwa, make sure nga magsuksok sang komportable nga clothes, no, kag magdala sang tubig so that may nagakaigo silang dehydration, no. And ang reminder man sa City Health Office, unusual bala na Hope nga practice, no, kay ti kung maglantaw ka sa dinagyang upod mo gid ang imo nga bata, so sa mga ginikanan make sure nga ginabantayan ninyo kag gina-check, no, ang inyong mga kabataan, hindi gid pagdulaon sa inyong pagbantay, no, kay ti kadamo sang crowd, no, so posible nga madula sila
or basi mawala natin mabantayan, diin makadto. So mga ginikanan, mga nanay and tatay, mga guardians, bantayan gid naton ng aton nga mga kabataan, especially ang mga magagmay pa na bala nga vulnerable sector man no sa Sininga Dinagyang Festival ho. Yes. And Ems, no, sa mga nagapamangkot, kung may available pa bala nga mga tickets, no, ang Iloilo Festivals Incorporated. Para sa aton nga tickets, ang last naton nga pag-check is Friday pa, no? So, basi may bilin pa, pero ang gimension sa aton nga stage committee ni Sir Alan Ryan Tan, chairman sa stage committee, may bilin pa para sa general admission. Amoy na ang 300 pesos. Pero ang ina nga general admission, dira lang ina sa Iloilo Sports Complex, no, ang 300 pesos. Tapos, ang official naman nga selling sa aton nga dugang performance area dira sa may tubang siyang Gaisano, La Paz, no, sa Wervana Street. May ara kita sa masobra 400 kaduga nga seats nga ibutang dira. Ang baligyaanay is maumpisa sa Lunes, kaya ang ilang nga pagbaligya dira is of physical tickets, no? Hindi na pag-ibaligya online, but pwede ina mabakal sa opisina mismo sa IFFI. Ang problema lang nagaring kay according sa IFFI, may nagatawag na kay nagapa-reserve sa ilang nga mga tickets, no? So, basi pwede pala makahingagaw, pero kay considering nga 400 seats na lang ang nabilin dira sa may Wervana, kung ako sa mga kauturan naton nga luyo magbakal, dapat alert lang sila, no, nga magtawag or mag-coordinate sa IFFI. Basta ang opisina sa IFFI Hope is dira sa 3rd floor sa Iloilo City Hall. Kung magbantay man sila sa announcement sa Facebook page sa Iloilo Dinagyang Festival, siling nila ang kung may mga tawag kuno kamo or mga concerns, no, pwede gid kamo ka-contact sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated kay i-assist sila, no, kung paano magkuha sang ticket online or kung paano magbakal sang ticket para sa dugang natin nga performance area dira sa may Wervana Street sa La Paz. With that, Ems, madamo gid nga salamat, maayong aga. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nabatian mga kabiyanan ang report ni Emmy Rose Santiagudo. Una, no, ang natuhoy sa sa religious activities, no, for the Dinagyang Festival 2026. Again, hindi lang tourism event ang Dinagyang Festival, but also isa man ka religious event, no. That is why ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated naga-partner gid, no, sa Iloilo sa San Jose Parish Placer for the religious activities. And also ginreport man ni Emmy ang natuhoy sa mga scenarios, no, nga ginabantayan for the kasadyahan sa kabanuhanan kay Dinagyang Festival or kung sa highlight, no, sa Dinagyang Festival 2026. And of course ang pagbaligya sa ticket nga magasugod na sa Lunes, no, ang physical copy para sa additional nga judging area dira sa tubang Gaisano ukon sa Wervana Street. So there you have it mga kaabyanan, ang mga updates sa Dinagyang Festival 2026. Una naton nga ginistoryahan ining contingency plan sang Iloilo Province for the performances, no, sa Iloilo Sports Complex, and at the same time ang nangin resulta sang Miss Iloilo 2026, and of course ang mga religious activities for the Dinagyang Festival. So gusto naton nga mangin happy ang tanan sa ilang nga pagdagyang, but of course dagyang responsibly mga kaabyanan, no. Make sure, no, nga once nga magaling kita sa aton nga mga panimalay, i-secure naton kun bala
no, na secure nato ng mga gasol, no, ang mga stove, ang mga pertahan, no, kung na-lock naton, mga bintana kung na-close naton. Syempre, gapangaman kita sa sunog and also sa mga kaso sang pagpangawat. And syempre mga kaabyanan, kung dala nyo naman ang inyong mga kabataan, especially mga chikitings pa, no, basi bala madula, no, as much as possible, no, bantayan gid ang mga bata and pwede man no nga may ara sila sang bracelet nga may emergency contact details, no, once nga hindi man nato ginapangayo, no, but basi madula bala ang mga kabataan. So dugang reminders para sa mga elderly naton nga mga magadagyang, no, for the Dinagyang Festival 2026 nga may maintenance, no, hindi nyo gid pagkalimtan nga dalon ang inyong nga mga maintenance nga bulong o kon mag-inom na kamo nga daan sa inyo nga mga puluyan. So kabay pa no nga handa kita. Kung handa ang syudad kag probinsya sa Dinagyang Festival, dapat kita man no ready nga magdagyang no sa highlights ng Dinagyang Festival. Philippine Standard Time mga kaabyanan, 10:52 na sa aga. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pagtutok diri sa programa Ang Rehiyon Karon, sa mga nag-standby sa Facebook Live kag sa radyo, no, sa 5:85 AM. By the way mga kaabyanan, no, si Sir Broderick Tain, pwede nyo mabatian ang mga dugang nga detalye sa mga madasyon yung mga programa sang Radyo Pilipinas Iloilo. Siyempre, again, ginatamyaw natin sang happy fiesta ang banwa sang Tigbawan nga nagasaulog sang ila kapistahan in honor of Senyor Santo Niño. Kaina, naglabay kita no sa simbahan sang Trapiche Oton. May ara man sila sang misa kung sa diin may parada sang imahe sang Senyor Santo Niño. And also, congratulations sa Kalibo Aklan no sa inyo nga ati-atihan festival. Kabay pa nga mangin malinong kag matawhay ang kabugusan nga selebrasyon sang inyo nga festival, ang Ati-Atihan Festival. Thank you mga kaabyanan sa inyo nga pagtutok and syempre thank you man sa ato nga mga katuwang technical. Diri sa studio, Sir Alan Defante kag sa transmitter, Sir Vermore Aventura. Mga kaabyanan nanging kaupod ninyo, Hope Torrichante, kaginiang ang Rehiyon Karon sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo